Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuon ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Thank you. Maraming salamat, Tony. Tony Salaw. May you rest in peace, pare ko. At, well, I never thought I could make it in today's morning broadcast of your program, Digital Patrol. Why? Simply because of, well, the problem brought to my attention, all because of this weak internet signal. Napakahina po ng internet. At maybe the one to blame is Maring. Itong bagyong Maring na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Nakalabas na pero nandoon pa rin ang malakas na ihip ng hangin. Kaya, well, affected ang signal. Affected ang internet. So, well, thanks. At I am on air once more. I'm Sel Baisa. And ako po sasamahan ni Nash at ni Semanita dito sa ating 1-hour program or 1 hour and a half supposedly program ng Digital Patrol. But because of the problem confronted to yours truly by the internet, magiging 1 oras na lamang tayo ngayon. So we're gonna make it dito sa 1 oras natin pagkitanghal, ngayon pong araw ng Miyerkules, midweek, Baclaran Day, the 13th day of October 2021. Welcome to your Digital Patrol! Dile 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 yo alergial mile 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 pe mai. Okay, after the intro and after the big hug, I well formally welcome everybody sa ating mga OFWs, ganoon din yung ating mga kababayan, yung mga frontliners at yung ating mga kabayan in various parts of the world. From Montreal, Canada, unang-unang bumati, nagpaabot ng kanyang morning greetings ang aking o ang aming youngest sister in the family, si Norma Umabaysa, who's celebrating her birthday. Well, supposedly, ngayong araw na ito, the 13th, but since she is based in Canada, at mamaya pang 12 noon, bali ang count sa kanila o counting sa kanila ay 12 in the morning. Kung kaya, shall I say, advance happy birthday, Uma. Okay, Norma Baisa Swale. Hello, Ken and children. Are we expecting a giant of a celebration, Uma? Okay. From, pansit. Okay. That's how I greet those people special to me. All right? From, let me check, from Dallas, Texas in USA, Presi Estrada, together with her husband, Harry, and children, are, sending these good morning greetings sa lahat ng ating mga tagapakinig worldwide. Including, of course, kung saan tayo nakabase dito sa Pilipinas. Good morning, Manong, ang sabi ni Presi. Another sister from Taytay Rizal, si Teresita Baisa Baredo. Ano bang palayo ko kay Teresita? Si Techi. Ayan.
ang CPA ng family. Okay? At good morning everyone. Ang bati ni Titang o ni Tits o ni Techi. Likewise, good morning to Mayor John. Mayor John ng kanilang family who doesn't want to run for politics although he has all the qualifications. All right. Now, thanks sisters and manong ang bati ni Norma sa ating pong greeting sa kanya. Another celebrator ngayon pong araw na ito ay si Charles Norman Baisa. Si Chacha, ang youngest din sa amin pong family who's celebrating his birthday. And we'd like to make use of this occasion to greet everyone and sundry, especially those celebrating their birthdays today. Happy birthday from yours truly and from the program Digital Patrol. From Sipokot, Kamsur, Mirna and Ed Sikihor says, good morning, Sel Baisa, and to your millions of listeners and watchers. Happy Wednesday and God bless. Maraming salamat, Mirna and Ed, and hello to your children, okay, who are watching dyan sa Sipokot, Camarines Sur. And how's the weather out there, Mirna and Ed? We hope that the weather had improved, considering that Typhoon Maring had already left the country. Norma would also want to extend her greetings to Charles Norman. Okay? Happy birthday to Charles Baisa. Ang sabi ni Norma, Baisa Sway. From Techi Baisa Baredo, happy birthday Norma and Charles. Okay? So, thank you so much. Maraming salamat, Tits. O si Teresita. Namimiss ko na yung dinuguan. Alam nyo, paborito ko itong dinuguan. Basta na nagluto itong aking sister na si Techi. Masarap. Napakasarap ng kanyang dinuguan. Alright? From Presi Estrada, happy birthday Charles Norman Baisa. Love you, ang sabi ng iyong tita Presi. Okay? At from LB Baisa Clemente, hello to gods and children. Ang sabi ni LB, hi Manong and all your viewers, good to see you again. Maraming salamat sa LB. At likewise, good to read your message anew. Thank you very much. Okay? Now, salamat daw coming from Norma Baisa. Okay? Salamat. Ang sabi ni Mirna Alcid Sekihor, raining, but this time had good weather. Okay. So they had a bad weather for the past many hours, but now nag-improve ang weather diyan sa Sipokot, Kamsur. That's how I read Mirna's message. Yung mga patutungo ng Camarines Sur, nag-improve na po ang weather. Kaya, well, wala na pong dapat na pag-isipan. No? But just the same, if I were you, since you're going there via your car, you better bring an umbrella. There's nothing wrong, and you're doing the right thing by bringing with you itong mga anti-rain gadgets like umbrella, like jacket, like caps or hats. There's nothing wrong doing it. Now, mga gilo kong mga tagapakinig, tayo po'y ikakawing ng Pinoy Hour. Yung mga nakabase na ating mga kababayan dyan sa Alberta, Canada. And among the brains of this show na, well, traditionally ay inuhook up ang ating Digital Patrol, likewise to be watched and listened to by
sabi nga ni Mirna, by millions of listeners worldwide. So, hi to John John, hi to Melody and Children. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Alberta, Canada. Okay, maraming salamat. Now, pakinggan natin si Ariel Rojas. Si Ariel Rojas ay weather forecaster ng Pag-asa Forecasting Center at narito ang kanyang ulat panahon. Po na kumikilos panayo ng PER itong si Severe Tropical Storm Compaso. Kanina pong alas 4, ito ay nasa layong 765 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 100 kilometers per hour malapit sa isla at pagbugso ng hangin na umaabot ng 125 kilometers per hour. Wala na po itong direktang epekto sa panahon dito sa Pilipinas, pero yung kanyang pinapalakas na habagat, magdadala pa rin po ng maulan na panahon. Asahan ang monsoon rain o yung halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro, samantalang dito sa Metro Manila, sa ibang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas, meron pang aasahang maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Posible pa rin po yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo kapag may severe thunderstorms. Ang good news naman, sa ibang bahagi po ng Visayas at ang buong Mindanao, makakaranas ng maaliwalas na panahon, although may chance lamang ng thunderstorms, lalo sa hapon at sa gabi. At mapanganib pa rin pong pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda dyan sa hilaga at kanturang baybaying dagat ng Luzon dahil sa matataas na alon. Pero maliban po sa nakalis ng Simaring, wala naman tayong ibang binabantayang sama ng panahon na posibleng mabuo o maka-apekto sa atin sa Pilipinas in the next 3 to 5 days. Inaasahan gaganda na po ang weather conditions, especially sa may northern Luzon, kung saan pinakamalaki ang epekto nitong Simaring simula bukas hanggang sa weekend. At yan po ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-iingat po tayong lahat. Samantalahin ko ng pagkakataon na forecaster Ariel, mukhang naparami itong ulan na binuhos nitong Bagyong Maring diyan sa gawin ng Northern Luzon, forecaster Ariel. Actually, napakarami po talaga ng binuhos. Diyan sa Baguio City, station ng Pag-asa, 625.3 millimeters yung binuhos na ulan. Sa tumbas po yan ng 130% ng ulan sa buong buwan ng Oktubre, doon lamang sa istasyon na iyan. Doon pinakamataas yung pag-ulan dahil yung Basque po ay located sa tinatawag natin na windward side ng Cordillera. Ito yung parte ng kabundukan na nakaharap kung umahampas yung hangin dala ng bagyo. At itong kabundukan po, kinaharang yung mga kaulapan. Kaya doon talaga sa western side, sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, bumagsak yung malalakas na mga pag-ulan na nagduluto ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. I see. So, educate us furthermore, forecaster Ariel. Ano pa ang nagiging dahilan nitong maraming pagbuhos ng ulan dulot ng bagyo? Forecaster Ariel, sir. Maliban po doon sa kasi po ang bagyo talaga ay maraming kaulapan. So of course, pag may kaulapan ka, meron kang ulan. Yung nangyari po dito kay Marie sa Northern Luzon, ang tawag po doon ay orographic effect. So may impact po itong kabundukan. So kung saan humahampas itong hangin ng bagyo, doon po usually bumabagsak yung mga ulan. Kaya po doon sa Baguio may pinakamaraming buhos ng ulan. So usually, kung mabundok yung lugar po, may isang parte talaga doon na makakaranas ng sobrang daming ulan. I see. Now, itong buwan ng Oktubre, Nobyembre, of course, Disyembre, are we expecting more storms o yung mga pagsama ng panahon dito sa darating na mga buwan pa? Forecaster Ariel? All year round naman po, possible na may bagyo sa Pilipinas. For the month of October, tayo nga ay nagtaya ng 2 hanggang 3 bagyo. Nakatatlo na po tayo kay Nando. Pero October 13 pa lang, no? So meron pa tayong kalahating buwan. But so far, wala pa rin nakikita ang susunod na sama ng panahon. For the month of November, possible din po na 2 at December din, 1 o 2 bagyo pa ang pumasok. So we're looking at around possible mga 3 to 4 more tropical cyclones before the year ends. Forecaster Ariel, thanks for educating us. Salamat po. Good morning, sir. Si forecaster Ariel Rojas ng Pag-asa Forecasting Center ang inyong pong narinig. So, as clear as sunlight na kanyang banggitin na
lumabas ng tuluyan o nakalabas ng tuluyan ang bagyong Maring as of yesterday. But, well, ang kanya pong reminder sa ating mga kababayan, I do expect for rains. Itong monsoon rain na posibleng mapalakas din itong bagyong Maring while on her way out of the country. Kaya just the same, yung aking paalala stands. Magdala ng payong, magdala ng anumang panlaban sa tubig ulan. And that goes to everybody dito po sa ating bansang Pilipinas. Now, alam niyo mga giliw kong mga tagapakinig, sad to report to you itong kaganapan, itong pangyayari as a result nitong bagyong Maring. Ang latest word we got with a heavy heart, I'd like to say na 11 po ang namatay. 11 persons died. All because nitong pinsala ng bagyong Maring. At mantakin mong 30 milyong piso o 30 million pesos. Ang damage wrought by the strong rains dulot nitong si Maring, particular sa ating mga agriculture sector. Ako ang latest word, something like 1,128 na mga farmers ang naapektuhan nitong bagyong Maring. At marami doon sa mga crops na scheduled for harvest had not with this cyclone or tropical cyclone na Maring, ang dapat ay na-harvest o na-ani ng ating mga farmers. That would mean additional income for them because actually yan po ang kanilang pinagkukunan ng kita. Enable them and their respective families to survive. But apparently all because of Maring, wala. Binaha itong kanilang mga palayan. Nasira yung kanilang mga supposed to harvest na mga palay. Alam nyo, yung ano kaya si kaibigang Brotonel, diyan sa Nueva Ecija. Every morning, he goes to his field, he goes to his farm to check itong palayan niya. Ano kaya, wala akong feedback na tinatanggap sa kanya. And I hope na hindi siya naapektuhan. At yung iba nating mga kababayan na bukod tanging umaasa dito sa palay bilang kanilang source of livelihood. Marami pong mga palayan ang nasa ilalim ng tubig baha and it will take them days unable to the flood to subside and to see for themselves the tragic effect of Typhoon Maring. Mantakin ninyo, yung ulan na, iniwan nitong si Bagyong Maring 24 hours on a 24-hour basis sa loob ng 24 na oras, sangayon po sa Pag-asa, katumbas na ng 1 buwang pag-ulan. Mantakin ninyo yung dami na yun. Kaya namang marami sa ating mga kababayan ang naapektuhan. 11 katao ang namatay as of this broadcast time. 11 ang namatay at 7 pa ang nawawala. At 3 ang iniulat na mga nasugatan. All because of Maring. But the good news naman, sangayon po kay forecaster Ariel Rojas na ang report ay inyong narinig earlier, wala naman sila pong nasisilip na masamang panahon na namumuo na posibleng sumunod kay Maring.
Although, umaasa pa rin ang Pag-asa Forecasting Center ng 3 o 4 pang mga bagyo na daraan ng ating bansa before 2022 comes. Good morning po. Ang bati ni Sherwin Marco Wee. Medyo na late ata si Sherwin Marco. Ngayong umagang ito. Napasarap siguro ang tulog. Kasi ganun ho, pagkasot malamig, yan ang pinaka-conducive na panahon na kung saan ay talaga namang madali kang antukin at madali kang makatulog. At kapag ikaw ay nakatulog, tiyak na masarap ang iyong tulog. Dito po sa Metro Manila area ay hindi rin nakaligtas itong ating mga kababayan diyan sa Baseco area ng Tondo, Maynila. At kahapon, lumubog din yung Baseco, particular yung pong Baseco compound. At maraming mga lugar pa, yung mga low-lying areas, ang tumaas ang tubig baha pero madali namang bumaba yung tubig. Madaling nag-subside at salamat at mukhang perfect ang operation itong flood control ng MMDA. Thank you. Maraming salamat at please, let the program reminds yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kung saan itinatapon yung kanilang basura. Meron pong mga garbage collectors who are regularly collecting the garbage. It's just a matter of waiting. Dito sa ating mga kababayan sa National Capital Region, as if wala nang garbage collector na daraan. It's just a matter of waiting. Kasi may mga iba dyan. Kapag dating ng gabi, naghahanap ng lugar na mailalagay yung kanilang basura, unmindful doon sa eyesore o masagwang resulta, lalong-lalo na sa mata ng ating mga turista. Kahit na po may pandemic, meron pa rin tayong mga kababayan o mga turista rito sa ating bansa, lalo na ngayon. At pinaluluwag na itong tourism industry dito sa ating bansa para namang magpatuloy na yung pagluwag ng ating ekonomiya. Ngayon ay at 13 ng Oktubre, correct? Correct. Now, on October 16, that will be tomorrow ay 14, 15, Friday, so 16, Saturday, may posibilidad. And many are seemingly positive dito sa ilalagay na level nitong coronavirus dito sa National Capital Region. At inaasahan na ito ay magiging level 3. From level 4, it will jump or go down level 3. What does it mean? Well, it meant na lalong mapapasigla ang ekonomiya dito sa ating National Capital Region. At marami itong mga papayagan na malalaki ang porsyento ng ating mga kababayan na maaari nang mag-dine in sa mga restaurants. At marami na rin mga establishmento katulad ng spa, katulad ng gym, katulad ng mga beauty parlors na dati-rati ay nilalangaw dahil sa limited percentage ng mga kanilang mga clientele. Ngayon, once na naging level 3 ito, magkakaluwagan. Which would mean na income para sa mga operators, para sa mga may-ari nito, para sa mga employees, at lalo sa mga clientele. Okay? Good morning po, ang sabi ng ating
well, beautiful listener and watcher. Anyway, all our listeners, viewers are all pretty. Well, hindi po kasama yung mga lalaki. Yung mga babae lang. Okay? Kapag sinabi mong beauty ang lalaki, ibang usapan yan. Good morning po, ang sabi niya at ang kanyang pangalan ako sa tagal ng hindi niya pagko-communicate sa ating program, suddenly nawala na naman sa aking kaisipan yung kanyang real name because she wrote it in Japanese character because she is staying and she is actually living in Japan. Ang sabi niya, good morning po, natsempohan ko din kayo. More power sa program ninyo, stay safe always. Thank you very much. So from the looks of it, well, she is trying her best to locate us dito sa ating channel. Ang channel ay Broad Streamcast Communicators. Marami daw mga gumagamit ng logo ng BSC. Abay, kung hindi ka miyembro, I would advise you, boss, na huwag naman. Because ito ay naka-register. Ito pong aming channel na ito. And, sadali po. Ho. Ayun. Hindi pa eh. Although, nag-improve yung akin pong sipon, ano? Hindi maalis eh. Pasensya na po kayo, ho. I still have an experiencing itong, well, running nose. Pero not as grave as, and not as severe as yesterday. Within every minute or two, ay nararamdaman ko yung aking running nose. But this time, it takes several minutes before I do what I am supposed to do. And again, suggestion na po kayo. From Miss Angelica Paz. Hello, Angelica. Good morning to you and your loved ones. Ang kanyang pagbate, good morning and more power sa inyong lahat sa Broad Streamcast or BSC. Captain Sel Baisa, God bless and ingat po lagi. Thank you. Thank you so much, Angelica. And I will simply, well, comply and abide by what you just said. Maraming salamat and God bless likewise. Miss Angelica Paz. Okay. Sa iba pang mga kaganapan, mga gilo kong mga tagapakinig ha, yung ating listener and watcher from Japan, please, I want to make mention of your name. Sorry, meron tayong mga kabayan kasi nakapagbabasa in Japanese character. Ako po, wala pa akong kakayahan to read yung mga words written in Japanese character. Please, send your name so I could greet you again. Maraming salamat and hello again to Angelica Paz. Beno, sa iba pang mga kaganapan, mga gilo pong mga tagapakinig, yung mga drivers, mga jeepney drivers, hundreds of them, I suppose, ay nakatakdang magtungo ngayon pong araw na ito. O baka by this time of the day wherein I'm talking to you and reporting to you through the program, baka noon doon na sa harapan ng LTF-RB offices. Diyan sa East Avenue, itong maraming mga drivers. And what is supposed to be the reason behind their going to LTF-RB offices? Well, first and foremost, upang, i-petition itong kanilang hangarin na pataasin ang pamasahe. From 9 pesos minimum fare, gawing 12 pesos ang minimum fare. So, 9 plus 3 equals 12. Tama ano po? Ayun. Yun, nung araw kasi medyo mahina tayo sa math. Kaya naman,
I took a course na hindi na nagre-require ng math. Oh, that's why I took up journalism. Yan. Anyway, 3 plus 9 equals 12. Kung yan ay a-actionine positively ng LTFRB. Pero ang sabi ho ni Chief Joel Bulano, si Chief Joel Bulano ang hepe ng Technical Division ng LTFRB. Okay naman sa kanila yung hinihingi na fare increase, pero yung 12 o yung 3 pesos additional increase sa pamasahe, mukhang hindi po kaya ng LTFRB. Bukod tangi, ang mabibigyan ng positive action ng LTFRB ay yung piso at 30 sentimo. Piso at 30 sentimo para sa minimum fare. Yun ang bukod tanging maibibigay ng LTFRB sa ating mga jeepney drivers. So, ano na kaya? Anyway, maybe after the program, I will check with LTFRB or personally go there to find out the result nitong petition ng mga jeepney drivers hinggil sa kanilang hinihinging minimum fare na karagdagang 3 piso. Kapag ang sabi ng mga jeepney drivers, wala ho nangyayari. Captain Sel, wala ho, hindi na kami makapag-uwi ng kita na to cover our expenses the day after. Kasi nung araw, nakakapag-intriga sila kay Mister at meron pa silang naitatabi doon sa kanilang bulsa. At sagana pa ang pamilya. May pananghalian na, merong panghapunan, at merong pang-almusal the day after. Yan. Oo. Mukhang may pinupukpok. Ano po? Yung akin pong technical director, medyo meron pong inaayos. Yes, I'm working from home. Kapag hindi pa po tayo pwedeng lumabas. At besides, inaayos pa yung studio. Yung would-be studio ng Broad Streamcast Communicator. From Erickson Olarte Maxion. Hello, Erickson. Good morning to you. Hello po, Sir Sel. Ang sabi niya, na-miss ko po kayo. Well, the feeling is mutual. Medyo naging busy lang po, kaya now lang uli nakapanood. Watching from Balanga, Bataan. Ang mga Maxions, their family. Kamusta yung mga taga-Bataan? And how's the weather out there, Erickson? Dito sa National Capital Region, medyo umambon kanina, pero ngayon, sumisikat na dahan-dahan ang haring araw. So, balitaan mo kami, Erickson. Okay? Maraming salamat. House Lieutenant Commander Bernardo. Carlos Bernardo ng Hawaii, Honolulu. Honolulu, Hawaii. Baka mukhang may diferensya rin. Problema yung kanilang internet. Sapagkat, according to Lieutenant Commander Bernardo, a retired Navy official, he loves the program so much. That's why he makes it a point to watch the program, especially at this time of the afternoon. Hapon po ngayon sa Honolulu, Hawaii. Baka mamaya makakanagkap tayo ng greetings mula sa kanya. Anyway, sa lahat ng ating mga kababayang inaabot ang ating broadcast, thank you very much. And my request sana, inyo pong, ayun, medyo lumalakas, yung lagutok. Mukhang bukod sa pagiging technical director, tubero rin sa sideline itong si Nash.
Benoy Baston yung mga orasan ng oras sa Pilipinas para kay Mrs. na ngayon ay nag-iisip kung ano ang kanilang iluluto ngayong pananghalian. Well, you better move, better act, bring your or look for your basket, carry it and rush to the nearest talipapa or public market. So, you could still manage to buy yung mga fresh items sa mga palengke misis. Saka na yung kwentuhan muna. Mamaya, makapaghihintay yan. Now sa ating walang kamatayang COVID update. For more than a year now, almost 2 years na, ang inyo pong palutuntunan na Digital Patrol, walang sawa sa pagbibigay sa inyo ng ulat hinggil dito sa COVID-19, which I believe, personally believe, should be, mukhang tawag ka, si Manita, ni Tubero man, yung ating technical man. Okay. Ang sabi ni Erickson Olarte Maction, wala pong ulan ngayon dito. Si Jenny pala ito, yung kanyang may bahay. Hello, Jenny. Magandang umaga sa inyo, ma'am. At sa iyong mga loved ones diyan sa Balanga, Bataan. Thank you so much. And of course, to Erickson and Jenny Maction. Na wala pong ulan ngayon diyan sa Balanga, Bataan. If you're planning to visit a friend or simply visit a relative in Balanga, Bataan, well, the weather is good. And the weather is very conducive for a visit ngayon pong umagang ito ng Miyerkules, midweek, Baclaran Day. And of course, unti-unti na namang nagtatraffic dyan sa Rojas Boulevard, the way leading to Baclaran Church. Because we know na every time this day comes, yung ating mga devotees, are rushing to offer a prayer dyan po sa Baclaran Church. Anyway, ingat lang po kayo, ho. Doon sa mga lalabas gamit ang kanilang mga sasakyan, don't forget to double check your car. Double checking your car, or even more, is rightful and smart way enabled to prevent accident to a car. Kaya konting ingat, at ang pag-iingat dapat po'y magagaling sa atin. Maraming salamat. Dile yo lerkyal mile pe mai. COVID update as of yesterday. Ang mga bagong kaso ay naitala sa 8,615 ang mga bagong kaso. At yan ay ating idaragdag dito sa total na bilang ng mga kaso ng COVID nagsimula last year. Ang buong total na bilang ng COVID-19 dito sa ating bansa na nakapasok dito sa Pilipinas ay 2,683,372. Pero the thing to consider of ay meron namang 2,561,248 cases yung mga nag-recover o mga gumaling. Kaya kahit na nakapasok itong COVID, we with our help, of course, with every one of us, plus itong mga frontliners sa mga pagamutan, where they were able and we were able to help in the recovery of something like 2,600,000 cases. Pero hindi na iwasang maalis ay yung mga namatay. All because of COVID-19. And as of yesterday, ay may 236 deaths yung mga naiulat na namatay, bringing to a total of 39,896 yung mga namatay. But then, itong mga pagagalingin pa
Yung mga still active, hindi pa po magaling, ang bilang ay 82,228 cases. Yun po yung mga aktibo. That's our COVID update. And that as of yesterday. Sensya na po kayo uli. At medyo I simply can't ignore and simply help it yung aking nararamdamang running nose. Yun, mukhang nabasa ako nung umulan dito dahil lang kay Maring. Kaya naman ako po ay sinipon. Now, karagdagang pagbabalita hinggil dito po sa COVID-19. Abay, tuwang-tuwa itong si Mayor Digong. Dahilan dito sa balita na patuloy ang pagbaba nitong kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa. At sangayon po kay Digong, si Digong, si Duterte ho yun, ang Pangulo. Ayaw magpatawag na Pangulo, gusto niya Mayor Kaya as a good soldier and as a good follower, I comply with his request. Kaya si Mayor Digong, yan. Ang sabi ni Mayor Digong, for as far as he is concerned, ito daw epektibo. Epektibo itong bakunahan rollout o vaccine rollout sa bansa. Itong malawakang rollout dito sa ating bansa ay malaki ang nagawa. Dito sa ating ngayon ay napapansin na pagbaba nitong COVID-19. Pakinggan nga natin si Mayor Digong. Everyone to go out and get yourself vaccinated, regardless of the brand. This is not just for your own protection, but also as is your part of your civic duty to protect others, and also allow us to turn the page to get everyone back on track to normalcy. Bumababa yung transformation. Yung hawaan, contamination, nagbaba sa awa ng Diyos. Okay, yan si Mayor Digong. At sabi niya, sa awa ng Diyos. Alright. Okay, so, kung ito sana, na sabi nga ni Mayor Digong, quoting him, kung medyo hindi pa naatrasado yung ating pagbabakuna, kung kaagad nabakunahan tayo, noong ibinabalita ni Digong, itong pagpasok sa bansa at ng pagkakaroon ng pandemic all over the world, brought about nitong coronavirus, baka hindi na tayo umabot dito sa puntong ngayon. Na kung saan, baka mas maaga natapos ang problema. Ang kaso, wala naman tayong bakuna na ipagyayabang. Nakanganga, umasa tayo doon sa mga bakuna mula sa ibang bansa. Naku napag-uusapan ng bakuna. Meron pong rekomendasyon at paalala itong Strategic Advisory Group ng World Health Organization para sa ating mga kababayan na naturukan ng Sinovac o Sinovac, whatever, kung ano yung kisasaya ninyo kahit na ba Sinovac, ay tawag nyo dyan kung happy kayo, di sige. At maging yung Sinopharm o Sinopharm or whatever. Kung kayo po ay naturukan, itong mga bakuna brand na ito, ginagawa sa China, gawa ng mga inchik, kailangan po magpaturo kayo ng ikatlong jab. Yan po ay paalala ng Strategic Advisory Group ng WHO. Ang dahilan, ay mukha pong mahina itong brand na ito na gawa sa China. Walang ibang binanggit na brand bukod tangi rito sa Sinovac at Sinopharm na gawa sa China.
At sabi nga raw, sabi ng WHO, itong pandaigdigang organisasyon o samahan ng mga health experts, magiging mas malakas ang immunity ng mga seniors o yung mga may edad kung lalagyan ng ikatlong shot o booster shot yung inyong brand na gawa sa China na binakuna sa inyo. Kaya yan. Yan, magpabakuna na kayo uli. Pero ang problema, meron pa ba tayo? Maraming lugar dito po sa Metro Manila area, despite the fact na patuloy sa pagbaba, may mga kabayan pa tayong hindi nakukumpleto ang kanilang bakuna. Yan. Okay. Ang gilo kong mga tagapakinig. Yan po ang kaganapan and at the same time, paalala mula sa WHO. Kaya sundin na po natin. At para maging makatotohanan, lang yan, sumasabay yung pokpok sa loob. Para maging makatotohanan yung inaasahan, yung antisipasyon ng ating mga otoridad na magiging masaya ang Pasko dito sa ating bansa sapagkat yung Pasko hindi po yan makakaila at hindi dapat na ipagkaila because it happens once a year. At dito nga sa Pilipinas, sabihin na natin na itong Pasko ang isang araw na pinagdiriwang natin ng may kahabaan. Ngayon ay Oktubre pa lang, pero marami ng mga bahay ang mga may Christmas lights. Yung mga parol, makikita mo na ibinebenta sa iba't ibang mga lugar. Kaya ang tip nga nung mga naglalako ng parol, bumili na kayo ng parol at this time habang mura pa. Ganun ba yun? O mas mura ito kapag papalapit na ang Pasko? Pero alam nyo, naawa ako sa ating mga parol vendors at mga parol makers. Pagkat isa ang kanilang inaangal. At ito ay yung mahinang bentahan ng parol. Yung pong bago magpasko, yung araw ng undas muna. Itong ating oobserbahan dito sa ating bansa. At dito sa Metro Manila area, talaga po namang abala ang ating mga kababayan tuwing sumasapit itong araw ng undas. Unang-una, ang Metro Manila area ang may pinakamaraming mga public cemeteries at mga memorial parks. Ang sad news nga lang, ito po ay napagkaisahan ng ating mga bumubuo ng Metro Manila Mayor's Council. Binubuo ng 13 mga lungsod. Dapat po malaman ninyo ito sapagkat ito'y napakahalaga doon sa ating mga kababayan. Isasara. Ayun, ang sabi ni Mirna in reaction to what I just made mention, itong pagtuturok ng booster shot na Sinovac at Sinopharm. Sabi ni Mirna Alcid Sequejor, ang problema po, available kaya ang third vaccine o booster? Yan ang malaking katanungan. Meron kaya? That would mean another gastos na naman. Pero, let's face it, among the brands that the country
had ordered. Pinakamarami ito pong gawa sa China. Hindi ho ba? Tama. Sumang-ayon yung ating mga kababayan. Now, going back, doon po sa aking binibida. Starting October 29 until November 2. Haba-haba ito. Dati-rate, at this time of the year, October 29 until November 2, punong-puno yan ng ating mga kababayan na nag-o-offer ng kanilang prayer, dumadalaw doon sa puntod ng kanilang mga departed loved ones. Pero this year, napagkaisahan ng mga mayors dito sa Metro Manila area na isara. Isara. Literal na isara. Lagyan ng padlock ang mga gate ng mga public cemetery at Memorial Park. Kasama ba may Memorial Park kaya dito? I will make a check on this. Sapagkat yung Memorial Park yun. Dali lang ho. Yan. I hope by tomorrow, medyo maluwag na po itong aking running nose. Anyway. I'll check if memorial parks are also covered and will also practice this approach this coming observance ng Araw ng Undas o All Saints Day. But one thing is sure, itong mga public cemeteries will be closed. Ito raw ay upang maiwasan itong super spreading nitong COVID-19. Sapagkat do expect itong marami nating mga kababayan na magtutungo ng mga sementeryo. Tradisyon na po yan. Filipino tradition. Pero sarado man ang mga gate. Meron ding mga entrances na bubuksan para sa mga burial services, yung paglilibing sa mga araw na yan. Okay. From Melito Ludelio, militante ng Calabal, Laguna. Palagay ko napagod ito pagkatay ng 50 mga manok kahapon. Ang sabi ni Melito, un bendito lunes por la mañana, Cercel. Buenos días a todos los seguidores de su programa Digital Patrol. Ayun. Tama ka. I was about to correct you. Kaya baguhin natin. Un bendito miércoles por la mañana, Cercel. Buenos días a todos los seguidores de su programa Digital Patrol. Ayan. Napansin ni Melito yung error doon sa kanyang pinadalang pagbati in Castilla. Wednesday na po pala, antok pa ako. Sabay tawa ni Melito. So, ang payo po ng Metro Manila Mayor's Council, itong mga panahong ito. Anyway, at 13 pa lamang ng Oktubre, and there are still many days na kung saan you could do the favor of visiting the graveyard of your loved ones. Itong darating na weekend, if you have nothing to do, and you could spare at least a little time to visit the tomb or grave of your loved ones, do it this weekend. At upang sa gayon, sa panahon na isasara ang mga sementeryo, well, at least you have done your part already. Narito po ang chairman ng Metro Manila Mayor's Council na si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City hinggil dito sa ating nabalita na pagsasara ng mga sementeryo starting October 29 until November 2. Inadapt po ng bawat isang LGU sa Metro Manila na yung pong ating pong mga cemetery
public and private cemetery po starting October 29, 30, 31, and November 1 and 2. Close po yan. Para hindi po magkaroon po tayo ng crowded na area. Ini-encourage po natin sila pumunta po yung lahat po ng bisita sa untas before ng 29 at after ng November 2. Okay. Chairman Olivares had just answered yung pong question which I posed earlier. Kung kasama itong mga private cemeteries, yung mga memorial parks. At inyo pong narinig na maliwanag na sang-ayon kay Chairman Olivares, indeed, kasama itong mga private cemeteries dito sa mga isasara o sarado starting October 29 and November 2. Mahaba-haba ito, ha? Itong mga araw na ito. Ilang araw ba ito? Bali, 29, 30th. Do we have 31 ngayong buwang ito? I think we have. Correct me if I'm wrong. October 29, 30, 31, 1, 2. We have 5 days. Ang sabi ni Willie Cruz Jr., late ako. Better late than never. Wilfredo Cruz Jr. ng General Trias, Cavite. And hello to your wife, Mrs. Cruz, and child. Okay? Ang sabi ni Melito, medyo napasarap po ang tulog. Napuyat ako kasi 2 a.m. kanina, kinuha yung mga order ng mga gulay at 50 na dressed chicken. Alas 4 ng madaling araw na ako nakatulog. Well, that's acceptable. And you need to rest likewise. Ha? After making that huge earning ngayong umagang ito, Kamelito. Palagay ko bibili ng panibagong mga chicks. Itong si Kamelito na kanyang palalakihin muli sa kanyang poultry farm. Bilib talaga ako dyan. Okay, ha? Mamaya, anytime. Palagay ko malalaman natin kung anong masarap na pananghalian na ihahanda ng Cruz family ng General Trias sa Cavite. Pakinggan nga natin muli si Parañaque Mayor at Chairman ng Metro Manila Mayor's Council. Meron din po siyang announcement. Ng Metro Manila Council para ma-i-adapt po ng lahat ng ating LGU all over Metro Manila na pagpapaikli po ng ating curfew na dating 10 o'clock in the evening to 4 o'clock in the morning. Starting tomorrow, October 13, magiging 12 midnight na po hanggang 4 o'clock na lang ang ating curfew. Okay, that's a good news. Starting today, starting tonight, alas 12 ng hating gabi na hanggang alas 4 ng madaling araw ang curfew hours. Okay? So, maliwanag po yan, ha? Dati kasi alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pero simula mamayang gabi, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ang bagong oras ng curfew hours. Sinagot na ni Willie Cruz Jr. yung aking tanong. Pinakbit ang kanilang pananghalian ngayong araw na ito. Pinakbit. Wow! Sarap! Okay? Ano kaya ang on the side? Kapag ako nilulutuan ng aming chef na si Manita ng pakbit, either merong isda na on the side. O dili kaya anything salted, na katulad ng daing, pero hinuhugasan muna yan ni si Manita para daw mabawasan ng alat yung daing. Which is actually the basic procedure. Yan. Okay. Now, what else is new, mga gilo kong mga tagapakinig? Ito sa ating political scenario sa ating bansa. Ang sabi po ni John Rania, sino itong si John Rania? Ayun, sabi ni Presi Estrada, sarap yung pinakbit. Naku, on the side pala.
ang kapartner, sabi ni Ka Willie Cruz Jr., pritong tilapia po, kapartner. Wow! Pero yung aking sister na si Uma na nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayon, ano naman kaya ang ihahanda ni Uma? Ha? Ha? Alam nyo, kagandahan itong aking mga sisters diyan sa US at Montreal, pag nagluto yung isa, lahat nakakatikim dyan eh. Pero kami pong nasa Pilipinas, ay imposibleng makatikim. Wala namang gram. Ayun. Sabi ni Ka Willie Cruz Jr., aba, meron pong flash news. Si Kabayan Noli De Castro, mukhang umatras sa pagkasenador. Bakit kaya umatras? Ayun. Anyway, speaking of politics, ang sabi ni John Rania ng PDP Laban, posible daw na i-adapt ng PDP Laban Kusi Faction si Bongbong Marcos bilang kanilang opisyal na presidential bet sa darating na halalan. Yaan ay kung hindi tatakbo bilang Pangulo si Inday Sara Duterte. Yun. Tanong dyan papayag naman kaya si Bongbong Marcos? Yan ang malaking katanungan. Sa iba pang mga kaganapan, yung mga motorista sa Quezon City, simula ngayong araw na ito, wala na pong contact apprehension. Ibig sabihin, hindi na kayo i-issuehan ng traffic citation ticket ng mga blue boys, ng mga miyembro ng task force disiplina. Starting today, no apprehension. Wala nang contact apprehension sa Quezon City. Puro na lang camera. Pero kuidaw kayo sapagkat yung mga camera ngayon, yan ang kikilos at aalam kung kayo po ay nag-violate ng traffic. Kasama na ang Kamyas, ang Kalayaan, ang East Avenue, Tomas Morato, Novaliches, Bayan, ang Quirino Highway, Aurora Avenue, ang Hemadi, etc., etc. Alam nyo kung magkano yung initial na violation fee? 2,000 piso. Beno, wala na po tayong sapat na oras, mga gilupong mga tagapakinig. Alam ko naman na marami sa ating mga kababayan ang inaantabayanan ang susunod na palutuntunan ni Binibining JC Bautista, ang Buhay Online. Kapupulutan ng maraming mga impormasyon. Alright? No apprehension, yari kayo sa CCTV camera. May darating na lang sulat sa bahay ninyo, may picture pa. Yan po, Plus, ihanda ninyo yung 2,000 piso. Yan. Well, you are welcome, Ka Willie Cruz Jr. Pero mga gilog kong mga tagapakinig, again, I'd like to greet a beloved sister, Uma Baisa Swale, who's celebrating her birthday ngayong araw na ito. And likewise, happy birthday kay Charles Norman Baisa, ang akin pong youngest son, who's likewise celebrating like his tita ng kanilang kaarawan ngayong pong araw na ito. Okay? Sabi ni Mirna, go to your doctor and check up your runny nose. I'll do that. Okay? At Wilfredo Cruz Jr. says, happy birthday po. At Adonis BKR, yan ang proseso na magpapahirap sa tsuper para ma-contest ang ticket. Kawawa, mabibiktima. And from Adonis BKR, happy birthday. So mga gilog kong mga tagapakinig, again, happy birthday to all the celebrators at salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Again, thank you so much kay Nash, kay Simanita, and to all of you, my beloved listeners and viewers. Until tomorrow, God willing. Ako po si Sel Baisa, nagsasabing, stay safe and healthy always. Diyos ti Agnina. Of course, coming from my sisters, God bless the Philippines. Iwas to yung mga oras na ng oras sa Pilipinas, ginap na 11:11
ng umaga.